Calm before the storm, fellas. Calm before the storm. Express Info, tahanan ng balita. Kay Soto at Gilas, galing ay ipakita. Sa bawat talon sa loob ng court, pusong Pinoy sa mundo'y nag-uulat. Dahil tayo ang ginulat ang mundo, Pinoy excellence sa esports buo. Ginulat ang mundo. Express Info, opisyal na balita. Express, malinaw ang mensahe ng coaching staff ng Gilas Pilipinas papasok sa pinakamahalagang laban nila sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Walang panic move, walang rooster shake-up at walang drastic adjustment sa lineup. Manatiling pareho ang Final 12 kontra Australia kahit pa nanggaling ang team sa masakit na 69-66 na pagkatalo kontra New Zealand All Blacks. Pero kahit unchanged ang rooster, isang pangalan ang ngayon ang nasa ilalim ng matinding microscope, si Justin Brownlee. Matapos ang isa sa pinakatahimik na performance niya sa ating national team with 4 points lamang, 2 out of 10 field goals at 4 na turnovers, nagsimula ang malawakang diskusyon online kung kaya pa ba niyang manatiling pangunahing sandigan ng Gilas sa edad na 38 years old. Hindi ito simpleng off night lang para sa mga fans. Sa loob ng maraming taon, si JB ang naging simbolo ng consistency, clutch plays at leadership ng national team. Kaya nang mangyari ang rare scoring drought niya laban sa New Zealand, agad itong naging sentro ng usapan. Maraming supporters ang naglabas ng concern hindi lamang sa kanyang performance, kundi sa long-term direction ng team, lalo na't may lumalakas na panawagan para magbigay daan sa mas batang naturalized options sa hinaharap. Gayunpaman, nananatili ang tiwala ng coaching staff, ipinapakita sa desisyon nilang panatilihin ang parehong lineup laban sa mas mabigat na kalaban, ang Australia Boomers. Sa Group A standings ng Asian Qualifiers, hawak pa rin ng Gilas ang 2-1 record matapos ang heartbreaking loss kontra All Black. Isang laro na puno ng momentum swings, comeback attempts at defensive battles, pero nauwi sa endgame lapses at missed opportunities sa huling minuto. Ipinakita ng laban ang fighting spirit ng kupunan, pero inilanta din ang mga kahinaan sa execution kapag dikita na ang laban. Ngayon, haharap sila sa mas malaking hamon, ang undefeated Australia na may 3-0 record at kasalukuyang world number 6 at reigning Asia Cup champions. Mas lalong tumitindi ang pressure dahil ang susunod na laban ay hindi lamang tungkol sa standings, kundi momentum. Ang panalo laban sa Boomers ay magbigay ng malaking boost sa kampanya ng Gilas papunta sa next round. Habang ang panibagong talo ay maaring magdulot ng komplikasyon sa kanilang qualification path sa harap ng home crowd sa SM Mall of Asia Arena, inaasahang magiging emotional at physical ang matchup. Nananatiling pareho ang Final 12, Justin Brownlee, Dwight Ramos, Sergio Perez, Scotty Thompson, Chris Newsome, Calvin Aftana, Juan Gomez Diliano, Kevin Kimbao, Carl Tamayo, AJ Edu, Junmar Fajardo at Quentin Malura Brown. Kapansin-pansin pa rin ang kawalan ni Kai, ang pangunahing anchor big man ng Gilas, na patuloy na nakatuon sa kanyang ACL recovery. Ramdam ang pagkawala niya sa interior defense at rim protection, pero sinusubukang punan ni Junmar Fajardo at QMB ang puwang sa ilalim. Well, sa kabila ng struggles ni JB, may mga positibong lumabas sa nakaraang laro. Si Sergio Perez ang nanguna sa scoring na may 15 points. Ipinakita niya ang aggressiveness at energy na nagpapanatili sa Gilas sa laban. Si Juan Gomez Diliano naman ay nagbigay ng mahalagang kontribusyon mula sa bench. Patunay na may lalim ang rooster kahit wala ang pangunahing big man ng team. Ngayon, ang focus ay malinaw. Redemption game laban sa Australia. Bukas na March 1 at 7:30 p.m. sa MOA Arena at live sa One Sports. Ang tanong ng buong bansa, makakabangon ba ang Gilas? At higit sa lahat, makakapag-bounce back ba si Justin Brownlee? Pagpasok sa second window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, dala ng Gilas ang kombinasyon ng confidence at urgency. Ang 69-66 loss kontra New Zealand ay hindi blowout, kundi isang laro na kaya nilang panalunan hanggang sa huling segundo. Nagsimula pa sila sa double-digit deficit bago muling nakabalik sa laban, pero nasayang ang momentum dahil sa turnovers at shooting struggles sa closing stretch. Dito nagsimulang mapunta ang spotlight kay Justin Brownlee bilang naturalized leader ng kupunan
Inaasahan sa kanya ang steady production at calming presence sa crunch time. Pero kontra sa Tall Blacks, naging epektibo ang defensive scheme laban sa kanya. Pinilit siyang kumuha ng mahirap na tira, nilimitahan ang driving lanes at pinutol ang kanyang playmaking rhythm. At ang resulta, isa sa pinakamababang scoring outputs niya sa international career. Hindi nagtagal, naglabasan ang iba't ibang reaction online. May mga fans na nanatiling supportive, sinasabing isang masamang laro lamang ito para sa isang player na matagal nang nagdadala ng bansa. Pero may ilang ding nagsimulang magtanong kung ang pagbaba ng production ay sinyalis na ng natural decline dahil sa edad. Ang ganitong diskusyon ay hindi maiwasan sa high-stakes international basketball, lalo na kapag papalapit ang generational transition ng isang team. Well, sa kabilang banda, nagbigay naman ng liwanag ang performance ng ibang players, si Sergio Perez na napakita ng aggressiveness sa offense, habang sina Dwight Ramos at Scottie Thompson ay nagbigay ng defensive stability at hustle plays. Ang kontribusyon ni Juan Gomez-Tiliano mula sa bench ay nagpahiwatig na maaring mas palawakin pa ang rotation upang mabawasan ang pressure ng primary scorer. Pero ang pinakamalaking factor pa rin ay ang pagkawala ni Kai. Ang kanyang height, rim protection at spacing ay malaking bahagi ng long-term system ng Gilas. Sa kanyang absence, napilitan ang team na baguhin ang defensive rotations at rebounding schemes. Kahit sulit ang effort ni Junmar at QMB, iba pa rin ang impact ng isang mobile 7-footer sa international play. So ngayon, laban sa Australia, hindi sapat ang effort lamang, kailangan ng strategic adjustment, mas mabilis na ball movement, diversified scoring options, at mas disiplinadong execution sa final minutes. Ang Australia Boomers ay hindi lamang basta kalaban, sila ang benchmark ng Asian Oceania basketball. May 3-0 record, galit physicality at structured system na nakabatay sa ball movement at defensive pressure. At para sa Gilas, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa talento, kundi sa tactical discipline. Isa sa mga inasang adjustments ay ang pagbabago ng offensive flow matapos makita kung paano kinontrol ng New Zealand si JB ang Brownlee-centric offense, posibleng mag-shift ng Gilas sa mas balanced scoring approach. Ibig sabihin, mas maraming touches para kina Perez, Ramos at Kimbao upang hindi madaling mabasa ang offensive pattern. Sa depensa naman, kailangang limitahan ng Gilas ang transition game ng Australia. Kilala ang Boomers sa mabilis na ball reversal at perimeter shooting, kaya mahalaga ang communication sa switches at closeouts. At dito papasok ang importance ni Newsome at Thompson bilang defensive anchors sa perimeter. Sa social media, halo ang emosyon ng mga fans, frustration sa nakarang talo, pero mataas pa rin ang pag-asa dahil home game ito. Maraming naniniwala na ang crowd energy sa Maui Arena ay maaaring maging X-factor laban sa mas mataas na rank na kalaban. At para kay JB, ito ang pagkakataon para patunayan na ang nakaraang laro ay isang exception lamang. Sa sports, minsan isang performance lang ang kailangan para baguhin muli ang narrative. Kung makakabalik siya sa kanyang aggressive scoring at leadership role, maaaring magbago agad ang usapan mula sa criticism tungo sa redemption story. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.